Hello everyone! Good morning guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, dahil nagmumuni-muni ako kanina, tapos may na-scroll ako sa YouTube na gumawa siya ng chop suey. Kaya ngayon nagkaroon ako ng idea dahil nga nung survey ako sa aking garden ng mga vegetables, nakita ko po ay meron po akong broccoli and cauliflower at saka yung beans na tamang-tama na ingredients sa aking chop suey guys. Tapos meron din po akong sibuyas, kaya mag-harvest tayo ngayon. Gagawin natin from garden to table. Samahan niyo ako guys na mag-harvest tayo para naman ay masustansya ang ating mga pagkain. Kaya po yan, samahan niyo ako, doon tayo pupunta sa aking vegetable garden. Kasi ang corner na yan dito ay mga what to call this? Bulaklak. Ayan guys, let's go from garden to table. Guys, yan na po yung ating haharvestin na broccoli, ay cauliflower pala. Tapos ang ito naman ay hindi ko pa muna to haharvestin. Dalawa bali ang haharvestin natin ngayon. Ay hindi, apat. Kasi ayan pa ang aking ano ba tawag dito, broccoli. Yung isa naman dito ay na-harvest ko na. Yan. O di ba nakaka-happy? Ito naman yung isa sa mga ingredients ng aking chop suey. Ayan. At saka yung doon naman na side guys ay ang aking sibuyas. Ayan po. Mag-harvest tayo ng sibuyas, either yung kulay puti or yung kulay violet na nandoon. Guys, dito tayo sa ating sibuyas. Ayan po ang aking sibuyas, di ba? Nakakatuwa. Ayan po ang ilalagay natin sa ating chop suey. Oh, nakakatuwa. Dalawahin natin para hindi malungkot. Para may nakita ko. Ayan guys. O di ba? Kapag meron talagang itinanim, meron talaga tayong aanihin. Ay, dumihan. Nadumihan ang aking cauliflower. That's it for today guys, na pag-harvest. Ngayon, samahan nyo ako luto mamaya kapag sa dinner ko to ilulutuin guys. Ayan po, 'di ba? Nakaka-happy na marami kang ani. Ayan po ang aking ani na vegetables sa aking garden. So happy. Yan po guys ang aking na-harvest. 'Di ba? Nakakatuwang mag-harvest po guys. Ang ganda rin ng mga ibon. Itutur ko kayo ng little bit sa aking garden. Ayan pa, kasi may nabago ako dito ulit eh. Ayan guys, tingnan nyo. Wait lang ha. Ayan po, dito tayo mag-umpisa. Kasi may bago akong arrangement sa aking bulaklak guys eh. Ayan po. Doon tayo kanina nag-ani oh. Yan. Doon tayo nag-ani kanina ng ating broccoli and cauliflower at saka yung ating sibuyas at saka yung beans. Ngayon ipapakita ko sa inyo guys yung aking footwalk dito sa aking bahay. Ayan. Ayan po ang aking magandang bulaklak. Ayan. Ayan po siya. Di ba nakaka-happy na meron akong ganito sa aking garden. Ayan po ang bago kong footwalk. Yay! Nakaka-good vibes. Before ako mag-end sa aking pasasalamat sa inyo guys, magpapakilala ulit ako sa inyo. I'm Sharon. I am a breast cancer survivor stage 2. Dahil po sa meron akong breast cancer, hindi na po ako nakapagtrabaho. Parang sa self ko lang po kasi, parang during that time na dumating ako kasi dito sa Japan, I was only 19 years old at saka nagiging mother ako at the age of 20. Tapos, syempre, may pangarap tayo sa buhay, ganyan, nagtrabaho non-stop na parang yung lifestyle ko noon is natutulog ako ng 4 hours, 5 hours ganyan. Kaya totoo pala talaga yung kasabihan na kung ano yung ginawa mo 20 years ago, yun ang magiging bunga ng iyong ginawa. Pero hindi naman lahat, pero for my own experience, ganyan po. Kaya dahil meron akong breast cancer, yung pag-gardening guys, ang isa sa mga naging katuwang ko or nagiging ano ba tawag dito, yung ako na
sa sakit ko dahil nga po nagkasakit ako. Pasensya na po kayo kasi medyo nagiging makalimutin din po ako guys dahil siguro sa dami-dami kong iniinom na gamot. Tapos ang mangyayari po ay tomorrow meron po akong MRI. Nagpa-MRI na po ako pero matagal ko na po itong naramdaman, pero hindi naman, I hope sana na hindi related to sa aking breast cancer pero meron na po ako nito bago pa ako nagpa-breast cancer, pero palagi naman ako nag-check ng aking mga blood test, ganyan. Wala naman po silang nakita, PET scan, MRI, ganyan. Wala naman po silang nakita sa akin, pero for tomorrow dahil gusto ko kasi nga parang hindi rin ako mapakali, lalo na minsan may nakikita ako sa ibang social media platform na yung mga sign ng ganito, gusto ko kasing magkaroon ng tawag dito, katunayan, or gusto kong mawala yung worried ko, kaya ako ay magpapa-MRI tomorrow dahil sa akin pong sa anus. Nakakaya man pong sabihin dahil sa hiya ko ay hindi talaga ako nagpapa sa doktor, pero kailangan pala talaga natin huwag tayong mahiya-hiya kasi at the end of the day tayo lang rin naman ang magsasuffer. Kaya habang bukas mag-MRI ako, titingnan kung ano yung situation dun sa likod sa aking anus, and then sa 21 naman ay ang aking ako ng colonoscopy naman po para malaman kung ano ba yung ko, kasi yung bowel movement ko naman guys is okay, wala namang blood sa aking yun nga lang yung parang nagkaroon ako ng yung fistula ba tawag doon, pero hindi siya related sa aking breast cancer. Yun nga lang kasi dahil nga syempre mahina na yung ating immune system at mahina na yung katawan natin, kailangan nating ipatingnan ba kung ano man yung worried natin. Ayan lang po guys, kaya sana po suportahan niyo po ako sa aking journey, at saka hindi pa po ako ganun kagaling mag-vlog guys. Gusto ko lang sa inyo yung daily life ko ba, kung ano yung ginagawa ko as a breast cancer survivor. Ayan lang po, thank you for watching sa aking YouTube channel guys. Don't forget to like, share, and subscribe po para tulong nyo na rin po sa akin as a breast. Hindi ako maiyaking tao kasi ayaw ko ipakita sa social media na ayaw ko pong ipakita sa social media na mahina ako, pero mula pa po kahapon parang wala akong masyadong tulog kasi nga parang mga may what if akong na feelings, pero wala naman akong nararamdaman. Kailan diba bilang parang kalahati na kasi ng buhay mo, 50% mabuhay ka ba, 50% alam mo na dead end mo na, parang ganun. Hindi talaga ako maiyakin, pero parang naiyak ako, nahawa ako sa sarili ko. At saka may dalawa po kasi akong anak, meron akong anak na yung panganay ko, tsaka yung bunso ko, meron ako kasi bunsong anak, meron siya autism guys, kaya ano ba tawag dito, yun lang po, sana supportahan niyo po ako sa aking channel. Hindi po ako nagmamakaawa, pero gusto ko lang share sa inyo yung aking journey, at hindi ko alam kung bakit ako naiyak ngayon habang nagsasalita sa camera. Yun lang po, thank you for watching sa aking channel guys. Kaya palagi ko talagang sinasabi sa end ng ating YouTube channel na mag-ingat po tayo sa ating health, kasi napakalaking kayamanan talaga pag healthy tayo. Napakalaking bagay, blessings na yun na tayo ay healthy. Yun, kaya palagi ko yung sinasabi sa end ng aking video na kailangan mag-ingat po tayo sa ating health, because health is wealth. Kasi yun po yung na-experience ko guys. Kaya thank you everyone, thank you for watching. Have a good day sa inyong lahat. Bye bye.